41. 41. So, liatan tayo ang mga gitara. Bueno. Aga-kapela tayo lang man. Apay nga taani, Jesus simpay na kanya. Grasya na adi mabusbus, ket in salakana. Ngem amugnet, dayjay pinatik, ket namnamae, amabalin na. Nga inun, linsalap niban, aginggat, panungpalan. Apay nga inted na kanya, pamati mangispal. Ket napateg asa una, puso tanat yegna. Ngem amugmet, dayjay pinatik, ket namnamae, amabalin na. Linsalap niban, aginggat, panungpalan. Jak maawatan no kasano, ati espiritu. Balbaliwan nati puso, agtunog ken Kristo. Ngem amugmet, dayjay pinatik, ket namnamae, amabalin na. Nga idul, linsalap niban, aginggat, panungpalan. Jak amuno intun ano, tiya ay ti apo. No mapanakto sumabat, wenno agurayat. Ngem amugmet, dayjay pinatik, ket namnamaek, amabalin na. Nga idul, linsalap niban, aginggat, panungpalan. Oh yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Diyaman tayo tayo tingal daw, uray no busy di tao, ket dalat pati oras nga agsisinabat tayo. Ket pinapalabas nga bulbulan kakabsat, ket adu ti inaramid, gapo iti biyang dakmot iti barangay, akas tumultulong iti community, so nga no dati events ang kami nga mabaling nga maawan ijayan nga events, iso nga kiaman tayo ta
Ti daytoy nga aldaw talagang impalaga ni Apo Dios tapno haan nga sardeng iti panagdaydayaw kinyana. So nga lukatan tayo nga rod iti Biblia tayo ijay Matthew 14:30 tapos ijay Isaiah 41:10. Yung umuna kat jay Matthew 14 verse 30 tapos si sumaro no Isaiah verse 41:10. Ket daytoy nga rod ti sa una, but when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Kunana. Kaya Isaiah 41:10, kunana ditoy, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Lord, agyaman kami dayto yung aldaw. Agyaman kami apo ti kinasayaat mo apo kada kami. Agyaman kami apo ti nabaknang nga grasyan ken kaasim apo kada kami nga anak mo nga inaldaw nga grup noy apo kinka. Ket dayto nga oras Lord agpakpakumbaba kami apo kinka. Nga sumango apo ti dayto nga aldaw iti presensya mo apo Diyos. Ket Lord saliksikim apo dagiti puspuso mi ti buong pagkatao mi apo Diyos aglalo apo ti pampanunot mi. Alusan na kami apo ti karugitan mi baso mi apo nanaramidan mi daytoy man ket inggagara kenhan nga inggagara apo Diyos. Dawatan mi apo ti panakadalus mo apo kada kami pakawanan na kami apo. Kadagitoy apo Diyos nga nagbasbasulan mi ken nagtrespass kami apo kinka. Ket Lord mamati kami apo nga pakawanin na kami pinakawan na kami apo. Ket Lord dawaten mi nga rod apo ti pakikaaddam apo kanyami tapno Lord maawatan mi apo Diyos. Dagitoy nga sao nga ipalapal mo apo ti daytoy nga aldaw daytoy nga bigat apo Diyos. Ket Lord dawatan mi nga rod mo ti Espiritu Santo nga isu ti makikadwa apo kanyami. Tapno Lord lalo pay apo nga iparangarang mo apo ti kayat mo apo nga iiyag kinyami apo nga sasaom iti bibiyag mi. Nga isu apo ti taroon mi tinaldaw-aldaw panlidker mi apo nga sumango tanyaman nga panlubok apo ti biyag nga lumabas apo iti biyag mi. Ket Lord bendisyonan mo at apo Diyos dagitoy kakabsat ko nga dat daytoy nga orasan mo. Ket Lord bendisyonan na kami nga rod apo kaduan na kami in Jesus name we pray. Amen and amen. Daytoy nga ebanghelyo kakabsat nga binasa tayo ket ti example tayo ti daytoy nga aldaw ket ni Pedro. Iti Matthew 14:22-32 daytoy nga rod iti istorya ni Apo Dios iti adda ditoy rabaw iti daga. Ket maysa nga himala ti inaramid na iti dayta nga panawen. Nabasa natin ang kwento tungkol sa karanasan ni Pedro. At ang mga apostol nang sila'y naglalayag sa karagatan nang sila'y sinalubong ng isang unos at kung paano pinakalma ni Jesus ang kanilang pangamba dito. Narinig natin ang mga saloobin ng kanyang mga alagad, ngunit matingkad sa eksenang ito ang nangyari kay Pedro. Matapos humingi ng pangitain kay Jesus na siya ang kanilang nakikita at hindi isang multo. Unti-unti siyang lumulubog sa kanyang paglakad sa ibabaw ng tubig. At dito, tinuturo ni Kristo kay Pedro na kahit nasa atin din mga kapatid na ang kahalagahan ng pagtitiwala sa ating Ama na nasa langit at sa ating Panginoong Jesucristo sa kabila ng ating pangamba at agam-agam. Dagiti tayo pagbutbuton tayo, itibiyag tayo,
Ken dijay nga agdadoubt tayo. Ket daytoy ket maadal tayo ti daytoy nga aldaw. Ijay istorya ni Pedro, idi ni Apo Dios impakita na nga nagna iti rabaw iti danum. Idijay nga panawin. Nasasalamin natin sa karanasan ni Pedro at ang mga bagay na tulad din sa ating mga buhay, nararanasan natin ito araw-araw. Iba, adati pagkakataon nga, adati sumangbay, iti biyag tayo. Ket nangingibabaw, mas umununa iti agam-awang jay doubt, nga umununa mangyari kaya daytoy, kasi nga, maaramid ko ba daytoy? Aglalo no, adati imay nga bagyo, iti biyag tayo, ma-overcome ko kadida iti nga problema kasakas jay. May mga bagay na nagdudulot ng takot at pangambag, lalo nga jay sumangbay ngay nga mangyari iti biyag tayo nga antay nga inaasahan di jay kadwan na ngay kat agit itod kinya tayo ti kaba, takot nga akan naduma-duma nga problema nga sumangbay iti biyag tayo. Ket garot titulo iti mensahe tayo tangal daw ket how God upholds our burdens. Kuna how God upholds our burdens. Ti meaning na daytoy ni Apo Dios ket active nga mangsubsubaybay kinya tayo, mangsubsupport kinya tayo in difficult times. Essentially taking on the way of our burdens. Aglalo ngay no, talaga ngay nga marigregatan tayo, dagiti nga problema, dagiti nga burdens, nga imay, itibiyag tayo, burdens tayo, iti anak tayo, burdens tayo, iti pangangailangan tayo, inaldaw-aldaw, burdens iti ministry ni Apo Diyos, burdens iti katugangan, manugang, amin-aminan, nga umay nga dadagsen iti biyag tayo. Kit daytoy nga sumangbay, iti biyag ket daytoy iti makita tayo no kasano tayo nga tulungan ni Apo Dios. No kasano na nga adda kinya tayo nga ti ammo tayo siksi tayo lang mangbitbit dagiti nga problema. Gayam kadwa tayo ni Apo Dios. Ket daytoy nga aldaw it's very challenging. Dagiti sitwasyon nga umay iti biyag tayo. Anya ta aramiden tayo. Kat no kasta ni Apo Dios ket kadkadwan na tayo nga mangbitbit dagitoy nga problema iti biyag tayo. Number 1, nga ibagbaga na ditoy, acknowledge the sovereignty of our Lord Jesus. Ket ti ibagbaga na iti acknowledge, kailangan nga mamammo tayo ni Apo Jesucristo, ti kababaen na, kabalinan na, nga jay power ken authority na idi adda ditoy rabaw tilaga. Ejay Luke 18:27 kung kuna nang arod, and he said the things which are impossible with man, kuna are possible with God. God can do what man cannot do. Paiso di ba? Kakabsa. Our God, the Almighty Father, has the sovereignty, the supreme power and authority. Ket adda kinapo tayo nga Jesucristo. Ida ito'y nga kababaen ni Ama nga adda kanya na. In His fullness, adda amin kinaapo Diyos idi, adda di rabaw ti daga. Adda ti parparangarang na, nga di power kin authority, nga adda kinaama ket adda mat kinya na. In fullness, kuna nangarod. Ket adda kanya na. So nga di Matthew 14:25-26 nga nabasa tayo tatay. During the fourth watch ko na tagamin dayto nga ikatwa, nalpas nga nagpakan ni Apo Jesucristo iti 5,000 nga tattao ijay baba iti bantay nga idi dagiti nga tatakot mabisinda ket adati loaf bread nga 5 ken 2 nga fish. Katang nga umanay di jay iti 5,000 nga tattao. Ket gapu iti kababaen iti in fullness nga power ken authority adda kanya na pinagbalin na daytoy nga adu nga napakan na amin daytoy 5,000. Ken di jay 2 nga piraso nga sida.
Ket adda kay nakolektada nga di mga basket nga piddada kasandeta. So nga dijay lordship ni Apo Jesucristo adda amin ijay fullness kini ama nga sa langit. In Colossians 2:9, for in him dwells all the fullness of Godhead bodily. So it is very apparent that Jesus, being completely man and completely God, in him dwells the fullness of our Lord Almighty. Kailangan na ilagay natin sa ating puso't isipan ng ating Panginoon Jesucristo nung nandito siya sa ibabaw ng lupa, ay nasa kanya lahat ang kapangyarihan. Taglay-taglay niya ang kapangyarihan ng Ama na nasa langit. Si Jesus ay hindi lang makapagpapagaling ng may mga sakit at nakakabuhay ng mga patay. Nakukontrol din niya ang mga hangin at ulan. Ang Panginoon, Jesus, ay nasa kanya, good morning sister, Good morning. ang buong katauhan at kapangyarihan ng Diyos Ama natin na nasa langit nung nandito pa siya sa lupa. Mapantayo diya istorya. Matapos manalangin sa bundok, tumingin si Jesus sa lawa ng Galilea. Ada diya ngamin diya time nga diya at ada diya Galilea. At nakita niyang may bagyo na paparating. Nasa bangka ang kanyang mga apostol at hirap na agsagwan ngay. Agkaod ta dajay gar nagtigis iti danum ta adagar umay nga bagyo. Kitain niyo iti biyag tayo. Adayupay lang niya bagyo kaya nang sauan. Adayupay lang niya mapasamak ken adda problema nga dumteng iti biyag tayo. Makikita niya ako Diyos. Dagijay nga problema kapadasan iti biyag nga mangyari iti biyag tayo. Idi nayanak tayo adda amin ijayan naka-record kini Apo Diyos. Kit nakita na dijay nga bagyo nga paumay isu nga dagitoy nga apostol na nakita na nga rigriga kas jay mo pa nagrigriga tayo na maminsan dagitoy nga problema kit makikita ni Apo Diyos. Bumaba si Jesus at naglagat sa tubig papunta sa bangka. Dito natin makikita ng ating Panginoon nga no makikita na di bagyo, kitkitaan na tayo. Nga ada kanya na di kapangyarihan. Kapangyarihan. Dino natin matutunghayan na magagawa niya lahat ng mga bagay na kamangha-mangha dahil siya ay Diyos. Nang nakita ng mga apostol, akala nila siya ay multo. Multo! Guni-guni! Iso nga naman minsan dagiti nga problema. Dagijay nakaraan, agbaling nga multo, itibiyag tayo. Iso nga, mabuting tayo. Ngayon dyan literal nga bagay nga multo. Siguro tayo mabutbuto nga digay tanang mati tayo kina Apo Diyos. Nga once nga natay ti tao, awanin, nga bungarday tan nga may agpugot. Nga tagiyad dumakat mamati da paylaan nga no aggagatel ada saksakit dati bagbagida ibagbagada nga asingan da isu dati pugpugot ken adati madinga partaang isu nga dapay la dia kagawian nga agpalagip da ti daddu mga pamati agpalagip da dagiti daddu mga pamati ag partida ti nagadu ngan animalis ket ipa dayukduk da iwarwaras da di dara nga pagdaraan da daytoy niem awanti sirserbina da dijay tadijay pamati da adda ijay aramiden da nga tradisyon ngem da tayo nga namati mamati tayo ti kabaulan ni Apo Jesucristo He is the great I am ta imbagana aghan tayo nga mabuting hanak nga pugot siyak daytoy kung kuna nakinipet si kakadaytay pa when siya kunana kaya the Old Testament imbaga na lang daytoy ni Ama nga sa dilangit yes I am the great I am kat
Imbaga na na po sa Kristo. Idi dati rabaw ti daga. Yes. Ay. Siyak daytoy. I am. Kunana. He is still the I am. Na pinapahiwatig niya na siya ang Diyos na nakagagawa ng mga imposible. Na sa atin ay napaka-imposible yun. Pero sa Kanya posible. Still mababasa natin dito na nagkukulang pa rin ng pagtitiwala ang mga apostol na ito, na nakasama nila ang ating Panginoon ng 3 taon. Pero nagkukulang pa rin sila ng pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kitaan niyo, kadkadwadan ni Apo Jesucristo, kapangpanganda, pulpula-pulda nga inaldaw, still, makita ni Apo, nga kurang nga talaga ti taktao iti pamati. Uray pa lang di Old Testament. Pakita ni Ama nga sa dilangit aminon nga gila-gilalas. Inhawi na dahil ito'y danon. Ganda gay sa nga puno nga salot ngayon na ija Egypt. Kurang pa lang ti pamati da. So nga basit laeng iti na isalakan that time. Uray pa iti panaggugubat. Dagijay nga doubt dagitoy nga Israelites. Isu ti mangititod kinyada iti downfall. Isu nga kailangan nga daytoy ti pakakitaan nga ni Apo Jesucristo ket taglay-taglay niya ti aming nga kapangyarihan. Iti katauhan na. Ti gamin tao inga natatta di da pala mamati. Mamati da pala nga inga natatta nga ni Apo Jesucristo hanga di makkel. So nga samsambang dapay lang tataingga na tatadagi batit nga Isus. Dagi daduma mat kakabsat nga bago da mamati nga adati Dios. Ket to see is to believe pay lang. Kailangan nga adati sign nga pakakitaan da nga adati Dios iti bibiyag da. So ngayon nga natatta mamati akno pagbalinam di puraw iti nangisip. Ijay dagijay manunga time idi ini Eliza di awan ti tudo. Impakita na nga adati kapangyarihan ni Apo Dios nga digay pagtuyot di time nga digay. Nga awan ti tudo na. Nya inarami de Eliza, tinawag na ni Apo Dios. Nya aramidon dagitoy nga papadi. Apanda nga atang-atang wano offer wano ay banda dayta nga Baal nga Dios da. Awamat na aramidan da. Ngayon ini Eliza nya naramid na. Imawag kina Apo Dios. Patudwen kunana nagtudo. Isu nga di bagbagat dagay dadumang umay nga nagadoy alilaw na nga tattao ija liblib nga lugar. Nya tinaramid ti maysa nga fake nga pastor. Nga ibagbaganan no gunggunod may salaan nga pitik na aghinto. Dahil tagunggunod puno bagbagyo nga umay. Nga ibagbaga na pa no anti pirma na ang kamakadanon di langit nagado tinalilaw na. So nga naghasat tayo kakabsat. We are so blessed nga tinang yug iti sarita ni Apo Diyos kinya tayo ijay katotohanan nga talaga katantay na yawan. So ngayon nga that we're still standing. Jay doktrina ni Apo Jesucristo nga uray sino man nga huwad. Bakit nagbabalat kayo nga binminister kinya tayo, han na tayo nga mapasurot. Dahil ipang pangaral na nga doktrina na. So nga glory to God, karasa. Dagijay imununang nga nangitid kinya tayo isa sa una Apo Diyos ingga natatakot at dito yan ti puso tayo. You see Peter tried out our Lord Jesus that time. Sinubukan niya ang ating Panginoon. Lord, kung tunay na ikaw, yan, kung nanano paiso nga sika, kaya't dayta, nga magmagna iti rabaw, iti danum. Umayak man dita ayan mo. Huwag namay ka, kung hali ka, kung ni Apo Diyos. Umay ka kanya.
So nga bimaba ni Peter, nakapag na isuna, ijay rabaw mo ti danog. Ngem, edi tinalyaw na, dajay nagdadakkel nga daluyon. Kan rumar, nagpigsa nga paggas nga angin, limubog isuna. Ngem, edi muna, nagpigsa di pamati na, nga makapag na. Edi muna, nakatuon, nakafocus, jay puso na, kinaapo Iso Kristo. Ngem, edi in focus na, jay mata na, jay puso na, dagi jay angin kan daluyon. Limubog isuna. Pas jay tayumat. Bumasbasit jay pamatinan. Nga no kuma, adati problema tayo, i-focus tayo kinaapo Diyos. Dahil ti pamati tayo kinyana, at ang aramidan. Iso nga dahito ipagpakita ni Apo, nga ni Pedro, ijay biyag ni Pedro. At least, ada pamati ni Pedro nga maramid na ginaramid ni Apo. Ngam diya nga 11 nga apostle. Ada dala ang di unag tibang ka nga mabutbutan da. Handa nga pinadas diya kas na inaramid ni Apo tayo nga Pedro. Ada manan inaramid ni Apo Iso Kristo nga diya panahon manan nga agbagbagyo. Ija Mark 4 verse 39. Habang aglaylayag damanan, ijay baybay, jalawa, ni Apo Diyos kat napan naturog, ijay likod iti bangka. Ket imay iti nagpigsa nga bagyo. Dijay nga napigsa nga bagyo, nadawilan ti danum. Ket imunag dijay danuman, ijay bangkada, ket ininoten nga mapunpunno iti danum ja bangka. Riniing da ni Apo Iso Kristo, mariing kan, matay tayon, kunada. Ngem tiin sigaw da ngay kat matay kami. Handa mag-inraman ni Apo Iso Kristo nga matay tayon. Tulong. Guro, gising na. Matay kami. Tulungan na kami. Kat di tayo nga time, bimangon ni Apo Iso Kristo. Ket imbaga na jay lawa, tumahimik ka, kunana. Biglang tumahimik ang hangin at ang lawa. So nga ang natutunan ng mga apostol sa buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo, na kahit hangin at ang lawa ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Glory to God. Kaya sa Romans 10, kakabsat nga ibagbaga tayo nga, ginatangkan ti puso na. Hanga masave day pa. Hanga mamati kinaapo day pa. Kunan ng tangkan ti puso na. Ngayon ti bagbaga na dito, ngay parparipirit ni Apo Iso Kristo. Ijay Romans 10, 9 to 10, kunan na. Yung if we confess by our mouth that Jesus is Lord, and believe in our heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Naglatakan datoy. Apay, dati panaglangsok iti Biblia, isa sa una. Kat ammo tayo mo dahito nga Biblia kat God's breath. Nga pinagadalan pa'y dagitoy nangangato na lalaing nga tattao. Idi mo na, di sa punganay na. Kat dahito'y talagang kinasihan na Apo nga sarsarita na. Walang imposible sa kanya, kakabsat, dagidagduma nga, di pagbaga tayo nga natangkon, tipos puso na, lumot ng kanakita da, iti kapangyarihan na Apo Diyos, iyay biyan ta. Kastamot ginangyari kinya tayo. Apay nga natatta, kumakapot tayo kina Apo, tanarik na tayo. Kinimpakita ni Apo, nga, dagijay nga dadagsan tayo, kinagkatuan na tayo. Remember this, we as a human being, created by God, can do unlimited things. But God can do
unlimited things. Kinyatayuhan tayo maaramid. Ngem ni Apo Diyos, awan ti imposible. Maaramid na tayo sugat iti Diyos. So we have acknowledged the sovereignty of our Lord Jesus Christ. His power and authority is in Him. Hallelujah. Glory to God. Number 2. How God upholds our burdens. Surrender fears to the Lord. 1 Peter 5:7. Surrender all your worries to Him because He cares for you. I-surrender tayo amin. Dagitoy nga worries tayo, nga umay itibibiyag tayo, tani Apo Diyos. Agkikir kinya tayo, pagkatiwala ninyo sa Kanya, ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Sino pa ngay tagmalasakit kinya tayo? Ti ammo tayo, ti pamilya tayo. Numaminsan, ti ammo tayo, no sino pa ya asideg, no dati problema tayo, when no kwakat, ti ammo tayo, malasakit kinya tayo, numaminsan, ibinay na tayo. Anda tayo nga tulungan. Bye-bye anda tayo. Ngem, ada ni Apo Diyos nga number 1 nga malasakit kinya tayo. Matthew 14:27, 3:30a kuna na dito. But Jesus immediately said to them, "Take courage. It is I, don't be afraid." "Lord, is it you?" Peter replied. "Tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and come toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid in beginning to sink. Ni parparangarang na Apo Diyos ito'y. But Jesus immediately said to him, "Take courage, it is I, don't be afraid." Hang kayong magbuteng. Tasyak da ito'y. Take courage. Kuna na iso natin, sasao. Take courage. Nung nakita ng mga apostol na ang Panginoong Hesus, na siya ang naglalakad sa ibabaw ng tubig, ay natakot sila. Ang akala nila ay isa lang guni-guni. At sinasabi pa rin nila na siya ay multo. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Huwag kayong matakot. Ako ito. Sinisugurado pa ni Peter ang pagtatanong, ikaw nga ba? Ikaw ba talaga, Panginoon? At pinapapunta mo ako dyan sa tubig na kinatatayuan mo. Oo, ako ito. Halika, kunana. Hanggang agbutang. Take courage, take heed. At least, sinunod ni Pedro ang ating Panginoon. Kaya hindi lumubog isunan habang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot siya dahil sa rumaragasang tubig at malakas na hangin. Lumulubog. Dijayan bumabasit iti pamati na kiniapo. Yung matinding pananalig na kiniapo Diyos, napalitan iti takot nga isuti ng balkot kinyana. So nga na-overtikan, jet faith na iti fear. So nga dapat tayo nga umuna nga agbuteng no dati problema nga dumteng iti biyag tayo. Kas labi jay kas parigan bibiyahe tayo. Adati nasa lubong tayo nga kung natay madisgrasya tayo. Dapat yung driver nga ikat agalir po nga lukog kinya na tibuteng takno muna aran din na. Tanuin muna itibuteng. Talaga nga madisgrasya iti tattao tanapadasan ni. Birthday ni Sharon, February diyan, ang ko nga malipatan. Napang kami jay beach.
Dahito yung nga driver mi, nagkurbata pa yung beats ti papanan mi. Di agsubli kami, jayon, ada nakasalubong mi, kat nabutungan isuna, dapat ang muna inaramid na. Hanon talagang binangga na jay, dapat kumangay kat, nagwayapay nga ti wayni nga mailisi, pangato kami nga rod. Yang pababa ka talaga diritso adi jay. Han tagapo iti butay, bimangga kami, nakagastusak man ti dakili jay. Siyempre lugan mi di jay, impound dapay jay sablan, jay lugan. Ket di jay nga time, God is good, insalakan na kami ni Apo. Paada ti maysa nga namati kina Apo Diyos. Namati kina Apo Isu Kristo. Insigaw ko idi, Apo Diyos, salakan na kami. Basit pa ya anak ko nga ginaudi. 2 months na lang na pang kami nagbibitsen. So nga, nung una, iti takot, talagang ado ti maaramig nga disgrasya. So nga no mabutbutan ka ti time nga di jay nga dati problema nga pagbubo nga lalo di Hong Kong. Uso nga di jay butang ti bangko. Ket no nga on time nga agbayad adag kato tawag ti telepono. Ket nakadwan na di jay nga iket kwa adu mati-terminate. So nga oray bay hampay nakaringgi among tawag nga tawagen. So nga di araramiden jay dadu mga katulong ni jay apanda nga i-disconnect kay telepono. I-disconnect da jay telepono. Jay kwa. Ito no nakaruar jay amon sa danto i-connect manan nga no nakaringgi amo sa da i-connect gayam. Ta siyempre makita da ni apay awan ti kuana dayto telepono kuna danto. So nga nagadu ti mater-terminate ijay gapo iti takot ngay mabutong ti utang. So nga dahito nga dahil sa takot ni Pedro, siya ay unti-unting lumulubog. Meron tayong katanungan. Nalulubog na ba tayo nakagaya ni Pedro sa takot? Dahil sa lakas ng hangin at rumaragasang tubig. Nangangalit na tubig. Nalulubog na ba tayo sa mga bagay-bagay na kinakatakutan natin? Number 1, utang. Nalulubog na ba tayo sa kahiyaan? Sa mga pangyayari na hindi dapat sana ginawa ng isang mananampalataya kung bakit siya ngayon ay nahihiya? Nalulubog na ba tayo sa kasalanan? Nalulubog na ba tayo sa laki at bigat ng problema na akala natin ay wala ng pag-asa? Masusolusyonan ba o matatagumpayan natin ang mga bagay-bagay na nagpapalubog sa atin? At nalulubog na ba tayo sa agam-agam at pananalig? Nawawala na ba tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon? Nung una tayo ay masaya, masigasig, masigla na naglilingkod sa ating Panginoon. Ngunit nung dumating ang unos sa ating mga buhay, nasaan na ang ating mga pananalig? Yung iba, mga kapatid, dahil sa problema, sila ay nawawala sa pagtitiwala, pananalig, at hindi na natin nakikita na nakikifellowship sa ating Panginoon. Yung iba bumabalik sa dating katauhan. Yung iba ay nagkakaroon ng mga sakit, depression, dahil sa wala ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Bakit tayo natatakot kung sinasabi natin na tayo ay nananalig sa ating Panginoon? Dapat ang mga bangka natin ay nakaangkor. Sino ang bangka natin?
Ang ating angkor, ang ating pananalig dapat ay very firm. Ito ay isang bagay na mabigat na inilulubog ito para yung bangka ay naka-idle. Hindi ito maaanod kahit anong unos na dumating sa ating buhay. Ganon din tayo mga kapatid. Dapat ang ating pananalig ay nandyan, very firm. At merong pang mga bagay na kinakatakutan ng marami sa ating hinaharap. Karamihan dito ang siyang kinakatakutan. Paano tayo makakasiguro na may bukas pa? Nagtitiwala na pagkatapos ng gabi, sa pagtulog, at sisikatan tayo ng araw paggising natin sa umaga. Ado ti mabuting namatay. Nuibagang ti patay yung kong, dagiti Chinese. Madida kaya't ngalundang ganday ta. Tamalas. Yung kinyataywan ti malas-malas. Ti patay na dumadupay lang Kristiyano mabutong namatay. So nga, adapay lang ti doubt, di pananalig na kinaapo Diyos. Yung ti tunay, nga da pananalig na kiniapo, anyaman iti mangyari, kanya na pagkatapos ng gabi, pagsikat ng araw. Di diya iti dakkel, iti pananalig na kiniapo. Paano natin malalaman na hindi tayo nagkakasakit? Na walang sinyales, nakala natin malusog tayo, ayos, yung pagkilos natin sa araw-araw ay okay lang. Pero dumating ang isang panahon na bigla na lang tayong nahilo, yun na pala ang huling araw natin. Paano natin malalaman na makakarating tayo sa ating paroroonan na walang nakakasalubong na sakuna na. Sa mga maraming paano ay nagdadala ng maraming pangamba at takot. Kaya't number 1 pay, nakabutbutang tidaddo maglalo jawan pananalig na, jay maawanan ti kwarta. So nga, ada na pasamak kinimanan ko. Tamunin, awan talaga ti solusyonen. Naiskam man isuna. Ngayon ga po iti ayat ni Apo, kung ayat ni, nga kakabsat iti nulong kami. Tapno isuna nga ikot. Mayadayo ijay sakit nga depression. So nga tinulungan ni isuna. Kuna na nga rod dito don't be afraid. Do not fear. Take courage, take heed. For I am your God, your Lord. I will uphold you with my righteous right hand. How God upholds burdens. Lean on God for He is near. Psalms 34:18. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in his spirit. Kasa no nga i-uphold ni Apo Diyos dagito nga burden. Aglin tayo kinyana. Taiso na kay kat for He is near. Kunan kinaasidog ni Apo Diyos. Dagito'y ada iti broken hearted na crushed in spirit. Sino nga pagtarayan tayo na dati problema tayo ni Apo Diyos ti pagtarayan tayo mamununa. Aglin tayo kinyana. Ag-cried out tayo kinyana kasla nga inaramid ni Peter, Matthew 44:30b. Peter cried out, Lord, save me. Immediately reached out his hand and caught him. Katimbaga na, you little faith, he said, why did you doubt? So nga, iparparangarang ni Apo Diyos dito, ingantay ko maagdataw. Ni masidog tayo kinyana, adati firm nga faith tayo kinyana. Aglin tayo kinyana, agsangit tayo kinyana, kasla inaramid ni Peter.
Di ba nagkarkararag tayo dati problema tayo. Halos mabasa, dagiti pungpungan tayo. Nagkarkararag ti kaasi. Tin grasya na po Diyos. Adong beses nga nangyari kinyak dahito di Hong Kong nga idibabatit pa dagiti anak ko. Ada sumangbay nga problema. Isang sangit ko tang makasangit tinapigsa. Kadati bubos mo. Iso nga maturog ka ijay ka nga meditate. Mano nga beses nga agsang-sangit mabasbasa dagiti pungpungan. Pagpunpunas dagiti ulos. Di nagkaroon ak ti sakit ijay Hong Kong. May maysak. No ospitalak ijay kag maopera. First time ko nga maopera. Gapu iti sayong guseng dagitay misleading nga balbalita nga no maopera ka iti sabsabali nga bansa i-harvest da dagitay internal organs. Ngem kimatutak kinapo Diyos. Nagijay lang ngay katkwa sayong guseng lang awan kinapudno na. So nga digit pinagkapot ko kinapo Diyos. Nalampasak mo jay takot ko nga maopera. So nga no adamot ti padak nga maopera, i-encourage ko isuda. Ang kamabuteng ko na, hamo marit na iti opera. Jay laeng opera nga nagan, isaganan jay pira. Jay pirak mo. Tadya word nga opera, dakkel nga kwartati, masapul no mapangkati, private hospital ken no adda ka di public hospital ket mga lakati espesyalista ang gastos kamot lang kunang ngem at least may cut dagitang bukbukol saksakit. So nga di jay nga time ni Pedro nga jabot-botol na nga inawagan na ni Apo Dios, insalakan ni Apo. Inaon na isuna, inyawat na di right, choose right hand na, inkot na, impangato na isuna, kat impan na ijay pangka. So nga di jay nga time kakabsat, imbaga ni Apo Diyos, nga uray daytoy idi napandan nga panagbagbagyo na, nga napigsa nga ang angin ket di imbaga ni Apo Dios nga agkalma ka Pedro ket di jay nagsis jay winden naawan di bagyon naging peaceful iti panaglayagdan. So nga jay Hebrew 12:2 kunana ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin. Simula hanggang katapusan, tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil iniisip ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng ating Diyos. So nga dati problema tayo, kailangan din nga aganos tayo. Kailangan nga tayo nga mabain, no, nyaman, di na naaramid tayo nga kababainan. Tanang nga si tayo, iti nangyari, ikasta, kaaduan gamin, iti kabataan, nga uray no nanampalatayan, no nahulog da iti kwati lasag, di jay buntis nga dapay nagkaskasar, dapat di jay katanda nga mabain. Napasamak garo din, basta antay nga butbuting, ibagatay ti putputno, buubing. Kun oray kinya tayo nga naganak. Ibaga tayo, nanya ti problema tayo, jay pagkatiwalaan tayo nga pada tayo nga Kristiyano. Nga di jay adangay ti sensitive nga problema. Ibaga tayo ta narigat no sursuluan tayo. Ta agaramat mo't lang na po Diyos, iti makatulong kinya tayo a channel of blessing nga makatulong iti problema tayo. Di po ba naranasan natin lahat yan? Ano tayo baybayan na po Diyos? Lean on Him
for He is near. The last but not the least, recognize in worshiping Jesus. Signifies the moment when the apostles in the boat, after witnessing Jesus walk on the water and save Peter. Verse 33, then those who were in the boat worship Him, saying, truly, you are the Son of God. Jaydan nga namati. Nga po Iso Kristo, anak, iti Diyos tayo. The disciples declared Jesus as the Son of God. The stormy sea serves as a backdrop to highlight Jesus' power over nature, in His ability to calm the chaos, emphasizing His divine authority. Sa duwa ti katauhan ni Apo Diyos, di adaptoy nga baw ti daga, is human nature and divine nature, but mostly the deity of our Lord Jesus Christ is in Him. His divine authority is in His fullness. In Matthew 16:6, 26:63, and 27 to 40, and then 43 to 54, in calling Jesus the Son of God, the Matthew 16:6. The disciples were acknowledging His deity. The designation of the Son of God was a way of saying Jesus possessed the same nature of our God. He is God. Nagkatawang tao lang ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nagpakumbaba. Hinubaran niya ang kanyang pagka-Diyos para sa kanyang layunin na tayo ay maisalakan. So lang yet, i-purpose na ni Apo tayong Jesucristo. Jesus is truly the Son of God. He is God Almighty over the wind, in the waves, and over the storm of our lives. When our focus is on Jesus and not overburdens problems and trials that comes in our lives, we can say, truly, you are the Son of God. Just as the disciple says, you are the Son of God. So, after they say this, the storm come down. So we have to thank our Lord Jesus. Di adda isuna iti rabaw ti daga. Naramid na amin nga himala iti tiyag dagitoy nga disciples kat tao nga nakapadas iti pagka-Diyos ni Apo Jesucristo. Ket inggana tatta aramidan na dato. Hana tayo tantanan. The deity of our Lord Jesus Christ is in Him. So, He promised that this Holy Spirit will also the one to comfort us and guide us in this dispensation of this age. So, let's all stand up, mga kapatid, at manalangin tayo at magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa aming naringgan na yung mga salita, Panginoon. Gyamang kami po ti pakikaadam ako kanya. Lord, awan apo ti pangambami ken ka. Sika po ti Diyos na nagkatawang tao idi. Lord God, dadaka ti rabaw ti daga. Lord, ingga natata apo Diyos, dagitay hampay nga namati apo kinka. Paritnam apo kanyada nga sikati Diyos itibiyagda. Lord, amumi apo Diyos nga amin dagitoy ket nga problema dumteng apo tibiyag ni. Amumi apo nga di na kami binaybayan. Sunday after Sunday at the testimony ni ako tinarabit mo ako ti makadomingo katagyamang kami dayay imam nga isu ti mang reach out ako kanya ni no day time nga hopeless kami na ako Diyos. Yet Lord, day time ako Diyos nga
Nadagdag sunan kami ula-unay, apo ti problema mi. Hindi focus mi apo, day ti puso mi, matmata mi apo kinka. Marikna mi apo ti katalnaan. Marikna mi apo ti kagaan. Dayjay na Lord na magaan nga panagrikrik nami apo Dios. Bigla apo daytoy nga agsubside apo nga dadagsen iti biag ni apo. Kitagyaman kami apo dagijay. Ket ti daytoy nga oras apo na anyaman pa iti dadagsen ni apo iti biag ni. Ikamang mi apo kinka. Kay sumot nga rod apo ti imbagan. Take heed, take courage, for you said you are the I am. Apo, mamati kami launay. Nunyaman, dagiti nga dadagsun mi apo, ti daytoy nga oras. Dagiti problema apo, iti pamilya mi, ket problema mi apo. Ket ikamang mi apo, ti daytoy nga aldaw. Dagiti kakabsat mi nga mapuppukawan, iti pamati. Bless dan apo, kay yasidid mi apo kinka. Nagitay, Lord, napukawan tinamnama, nagpirok ti trabaho, nanyaman apo, nga pagbiyagan, itibiyag nga dapay ti trabaho ti daga. Nagito'y saksakit apo, nga ibaga ti doktor, nga wang kalunasan na. Nagito'y relationship, apo Diyos, nga nadadaal nga po iti amin nga banbanag nga hanga pagkikinawatan. Dagitoy pagsirsirbiyan apo Dios nga community. Dagitoy kakadwa mi apo Dios nga agduduma nga karirit na ken ugali apo no nya ti dadagsen mi apo kanyada ikamang mi apo kanya. Lord, mamati kami ti daytoy nga oras nga no nya ti naramid mo kini Pedro apo. Gapo ti panagbutbuton na ken nakurangan ti pamati apo Dios. Ngem pinukawan na tinagan mo. Nga impukaw na inyikis na nga Lord save me. Ti daytoy mo't nga oras apo ikikis ti puspuso mi. Ikikis ti spirito mi apo. Dagitoy Lord o God, pamilya mi ngampay nga namati apo. Dagitoy karkaruba mi, extended family mi apo. Ngampay nga namati apo, isalakan mo ida. You are the Lord God, the intervention. Lord, you are the Lord nga mangisalsalakan kadagitoy nga tattao ngampay nga namati apo kingka. Dagiti pamilya milaunay apo, yasidad mi apo kinka. Lord, mamati kami nga may sangtong aldaw. Mapunpun nung to daytoy nga panambahan dito sa San Luis apo Dios. Lawatan mi nga rod apo ti panaggaraw ti Espiritu Santo. Dagiti karuba kakabagyan apo. Nga daytoy nga aramidan mi ket makita da mariknada apo Dios. Ilaunay nga panang focus mi, pamati mi apo kingka. You will carry us, O God Lord, for these burdens. O God, burdens mi apo, dagitoy nga pamilya, kakaruba mi. Ngampay nga namati apo kingka. Mamati kami launay, apo Diyos. By your power and authority, we claim the victory, O God, for this day, apo Diyos. Apo Hesus Kristo. Lord, mamati kami apo. Mamati kami apo, ti panaggaraw, ti Espiritu Santo, apo Diyos. Ti daytoy nga oras. Yamang kami mat apo, ti daytoy nga balay. Patuloy mo apo nga bendisyonan daytoy. Graman apo ti banggiraan da, paggigyanan apo ti masapul da ngay naldaw. Dagitoy pitpita kada apo Dios. Isabat mo apo ti pangangailangan da tapno kasta apo Dios. Good Lord, malaplapusan anda ket channel of blessing da apo Dios katanda problema apo.
Lord, mamati kami apo nga daytoy nga balay. Di mo apo baybayan kat bindisyonan nga kanayon apo. Kasta mo dagitoy talong abalayan ko apo daytoy kalusugan da, health da, pamati da apo king ka nga rumangrang apo Dios. Lalo pay nga rumangrang apo dagiti anak da pamilyada. Dagitoy adda masakit o God Lord nga pamilyada apo Dios ammumi apo nga agasan ida. Gapo iti pamati iti daytoy nga talong abalayak apo Dios. Diamang kami apo ti biyagda. Katagyaman akmat ti oras ni Sister Mercy ken Sister Mary Panginoon ti daytoy nga aldaw. Bendisyon na apo isuda. Lord, taada ti courage da nga imay ti daytoy nga aldaw apo Dios. Nakikaadda apo. Makidangan apo Dios. Makikadwa apo. Fellowshipping with each other apo Dios. Pagpapudot apo ti pamati ni apo kinta. Kastamat apo dagiti kakadwani nga wan ti daytoy nga oras aglalo ni Pastoral Lady. Lord sa laknibam isunang kadwaam isuna nanyaman ti papananda nga kasara apo Dios kat baylaygi apo isawang mi apo ti daytoy nga aldaw. Bendisyon apo ti biyag ni Pastoral Lady apo. Katagyaman kami apo ti aramidem apo daytoy panagsina-sina mi apo Dios. Kat Lord, makikadwa ka apo kanyami, taadupay nga aramiden mi, ti daytoy nga masungad nga Domingo apo Dios. Kat Lord, victory apo, iti awitin ni apo, intong namaminsan nga kikita kami manana apo, ti daytoy nga balay, nga pagpanambahan apo, nga inaramid mo apo Dios. Nga sika apo, tinagnanagad apo ditoy, di presensya mapo, tagdaldaloy apo daytoy, Kit Lord, mamati kami 1,000 of angels nga lawlawam apo daytoy nga pagtaengan apo Dios. Sa laknibang kadi apo ket bendisyon nga agrang-rangarang apo nga makita dagitoy adlaw-lawlaw nga tattao ken dagitoy apo Dios nga ampay nga namati apo kinta. Yamang kami apo iti pakakadam apo kanyami. Lord, yaman, gloria, adoration ken amin na po nga bendisyon ket isublimi iti nasamit nga nagan mo in Jesus name we pray. Amen. Kantaan tayo man ang kinantatay tatay. Sister Mary, biro ka. Daytoy chorus na tatay. Wen, ya koros na tatay. 41. Wen. Ngem amo. Ngem amo. Dayjay pinati het nam na ama balin na nga idu linsalak niban aging gan panumpalan amok men dayjay pinati ket nam na Balin na. nga idu linsalak Niban. agigat Panumpalan. Thank you, Lord.